Naku, parang may nagwalis na dito. May pumasok sa ating booking papuntang Ortigas. Ay na ba? Kala ko okay na. Move it or angkas. Buti meron tayo laging baon na extra tayo. 21% si angkas ay 20% ang. Yun, ayun nga mga tol. It's 11 AM. Sobrang lakas ng ulan kagabi. Hanggang kaninang umaga. Pero may pupuntahan muna tayo. Pupunta rin muna ako dun sa Marikina at dun sa tinigilan ko kagabi. Nawala yung cover ng camera natin. Dun sa saksakan ng mic, nawala yung cover. Eh pag wala yung cover na yon, hindi na siya magiging waterproof. Tignan natin, sana nandun pa. Yung ganyan, yan. Pricey pa naman yun. Ang liit-liit lang mahal. Set destination tayo papuntang Marikina. Pag may booking na papunta rin dun sa Marikina, pwede siyang pumasok sa atin. Sana may makakasabay tayo papunta ron na booking para hindi sayang yung gas. Bibili lang sana ako ng buko kagabi. Tapos pagbukas ko ng top box, tumama siya dun sa may charger port, sa mic port. Dun akala ko yung cord yung nalaglag. Chinek ko naman siya. Hinawakan ko, nandun pa yung cord. Akala ko yung cord lang yun na tamaan. Pagdating ko sa bahay, wala na yung cover. Nasabi ko pa naman kagabi, waterproof yung camera natin up to 13 meters, 13 to 14 meters deep. Pag wala yung mga cover, yun, syempre hindi na siya waterproof. Sana nandun siya, sana makita natin. Umulan kagabi ng malakas, di ba? So may tendency na inanod na yun. Dito na naman tayo sa Marcos Highway. Nakilangtan tayo dito kahapon eh. Yung booking natin kahapon halos dito dumaan eh. Sana nandun pa yung yung cover nung camera natin. Babalikan ko sana siya kagabi, kaso biglang umulan ng malakas. Buti na lang din nung pag-uwi natin saktong umulan. Yun, dito yung sa part na yun eh, tapat ng Ayala. Yung may nagtitinda ng buko. Ayun, yung nagtitinda ng buko. Ikot tayo dito. Ito yun. Naku, parang may nagwalis na dito. Dito yun, dito nahulog. Wait lang, hanapin natin. Yun, gaga, nakita natin. Ang dumi na. Buti nakita natin mga tol. Buti na lang. Ito oh, ang dumi na niya oh. Buti hindi siya inanod ng baha. Nandun siya eh, sa may kaysa bibili tayo, mahal-mahal din kasi nito eh. Namamahalan din ako eh. Secure na muna natin to dito. Baka mawala pa. Sabi ko na eh, buti na lang talaga nagbaka sakali ako. May din kasi ako eh, may footage din ako kung saan nahulog, kaya alam ko kung saan hahanapin. Buti nandun siya. Nandun na nga siya sa drainage eh. Buti hindi siya inanod ng ulan. Nahanap natin. Ayun mga tol, habang nakatambay tayo dito, may pumasok sa ating booking papuntang Ortigas. So mula dito sa may Antipolo papuntang Ortigas. Tara. Ito lang din yung mahirap kay Angkas kasi separate yung navigator niya. Ang ginagamit ko kay Angkas ay Google Map. Compared kay Move It, meron siyang sariling navigator which is yung Grab Navigator. Okay din yun kasi hindi mo na kailangan magpapalit-palit ng apps. Dito kasi kay Angkas, since naka-separate nga yung niya, navigator niya, pag mababa yung RAM ng cellphone mo, kagaya nitong ginagamit ko, mababa lang yung RAM nito eh. Siya, naglalag. Pag masyado ako nakababad sa Google Map, balik ko kay Angkas, matagal siya mag-load. Palagay po kayo ng gamit, ma'am? Okay na po. Ma'am, okay lang sa inyo yung ganyang ambon? Sabihin nyo pa ba gusto nyo magkapote ah? Okay lang. Ma'am, thank you. Sorry ulit ah, ma'am. Kakadrop lang natin sa isa nating customer sa first booking natin, kaso umuulan na, parang lumalakas ah. Buti na lang kakadrop lang natin sa kanya, hindi tayo nabutan sa daan.
Buti hindi lumakas nung may customer tayo. Kailangan ko magkapote. Ang lakas oh. Hindi na kaya ng long sleeve to. Kailangan kapote na to. Nakakisang booking pa lang tayo. Mula na. Papauwi yata tayo nito. Maambon pa rin. Medyo malakas pa pala. Akala ko okay na. So bali yun nga mga tol. Nagkapote na ako. Kasi hindi tumitigil eh. Nakisang booking lang tayo. Booking natin ay from Marikina to Ortigas Center. So may EDSA. Gagapang na nga rin ako pa uwi. Ang hirap kasi bumiyahe ng ganito, maulan. Feeling ko buong araw to eh. Bago tayo umuwi, may dadaanan din muna ako sa company na pinapasukan ko. May kailangan akong kunin dun eh. Kaya habang pauwi nga tayo, let's have a comparison kung ano ang mas okay, Move It or Angkas. Disclaimer lang no, lahat ng babanggitin ko dito ay base lang sa experience ko bilang part-timer kay Move It at Angkas. Magsimula tayo sa application muna. Based sa experience ko, mas okay yung driver app ni Move It. Kasi nga number one, meron siyang sariling navigator, which is yung Grab Navigator. Maganda kasi doon, hindi mo na kailangan magpalit ng apps from Move It tapos lipat ka ng ibang navigator. Hindi na. Kasi meron siyang sariling navigator. Kay Angkas kasi wala siyang sariling navigator, so pwedeng gumamit ka ng either Google Map or Waze. Kaya lang, gaya nga na sabi ko kanina, pag nababad ka masyado sa navigator mo, pagbalik mo sa Angkas, maglo-loading pa siya ng ilang seconds. Depende rin siguro sa gamit natin na cellphone. Yung cellphone na ginagamit ko kasi mababa lang yung RAM nya. O kaya pag nagpapalit-palit ako ng apps, medyo mabagal siya. Number 2, sa pagdating sa update, madalas mag-update si Angkas. To be honest, ang dami kong na-experience na pagka-crash ng app ni Angkas habang bumabiyahe ako. Madalas maintenance, tapos may mga errors, pero nagagawan din naman kagad nila ng paraan. Mag-update lang, tapos okay. Pero so Move It, hindi siya ganun kadalas mag-update. Hindi pa ako naka-experience na nag-crash yung yung application ko kay Move It pag bumabiyahe ako. So ayun yung napansin ko sa application niya. And when it comes naman sa commission, ang commission ni Angkas ay 20%. So let's say 100 yung fare ni customer, 20 pesos yung kay Angkas doon. Yan yung commission niya. Pagdating naman kay Move It ay 21%. 21% yung kaltas ni Move It. Ay wait lang. Sige, balikan ko kayo dyan. Nandito na pala tayo sa company namin. May kukunin lang ako dito eh. Bali dito na nga tayo sa sa company na pinapasukan ko. May kailangan lang kasi akong kunin dito eh. Kaya napabiyahe rin ako. Sana papasukin tayo, nakakurks ako eh. Yun, nakuha na natin yung dapat natin kunin dito sa company. So, pauwi na rin tayo. Sana hindi na umuulan kasi hindi muna ako nagsuot ng kapote. Buti, meron tayo laging baon na extrang damit. Buti na lang, hindi na malakas yung ulan. Pero umambon pa rin. Pero hindi na siya ganun kalakas. Makakauwi na tayo ng matiwasay. Mabalik nga tayo sa comparison natin kanina when it comes kay Move It at Angkas. So una nga, nabanggit natin kay Move It, sa app niya bihira siya mag-crash at may sarili siyang navigator, whereas kay Angkas na nakahiwala yung navigator niya, kailangan gumamit ka pa ng ibang app. And when it comes naman sa commission, ayun nga, si Move It ay 21%, si Angkas ay 20% ang commission nila. Ang bawas nila sa kada ride. Ang problema lang kay Move It ay inconsistent yung kaltas niya sa commission. May mga times na umaabot ng 25% yung kaltas niya. Ayun lang ang ayoko kay Move It. Let's say 100 yung fare ni customer, tapos biglang magkakaltas si Move It ng 25%. Eh di sayang din yung 5 pesos. Kung kaya Angkas tayo babiyahe, consistent siya na 20% lang yung ibabawas niya sa commission niya. When it comes naman sa pag cash out,
Ang napansin ko lang, mahirap mag-cash out kay Move It. Lalo ngayon, nag-Grab Pay na sila. Kailangan sa Grab Pay na ipapasa. May charge pa na 15 pesos. Sayang din yung 15 pesos pagka magka-cash out ka. Pero kay Angkas, walang charge. Ayun yung maganda rin kay Angkas. Kasi pag magka-cash out tayo ng pera, seconds lang. Matatransfer na agad sa GCash. Ayun yung maganda kay Angkas. So pag kailangan mo ng instant money, or may kailangan kang bayadan through GCash, tapos may pera ka sa Angkas, pwede mo i-transfer ka agad sa GCash mo yung pera. Mabilis lang. Kay Move It, before may oras ang pag-cash out, tumatagal ng ilang oras bago pumasok sa GCash mo yung pinash out mo from your wallet sa application papuntang GCash. Maano siya, matagal, ilang oras yung aantayin mo bago pumasok. Ayun, na yun napansin ko sa kay Move It at kay Angkas when it comes sa pag-cash out ng pera mo. Sa pasahero naman, when it comes sa passenger, may mga lugar na malakas si Move It at may mga lugar din na malakas si Angkas. Pero before, nung babago si Move It, grabe talaga yung booking kay Move It, sunod-sunod. Hindi mo pa nadadrop yung customer mo, may papasok na booking sa yung panibago. Pansin ko lang din, karamihan sa passenger ni Move It ay mga gurami and short ride. Pero pagdating naman kay Angkas, marami din siyang gurami. Kung hindi ako nagkakamali, mas mababa na yung pamasahe ngayon kay Angkas compared sa kay Move It. Kaya marami na ulit nagbo-book kay Angkas. Ayun yung comparison ko based sa experience ko kay Move It at kay Angkas. Pero for now, ayun yung mga napansin ko. Kung papapiliin ako between Angkas or Move It, I would say pareho. Parehong okay siya. Bilang part-time worker Angkas at Move It, okay siya pareho. Hindi ko pa na-try na mag full-time kay Move It at Angkas. Yung babiyahe ka ng buong araw, hindi ko pa na-try. So for now, ayun muna. Ayun yung masasabi ko na difference ni Move It at Angkas. So bali hanggang dito na lang muna mga boss madam. Hanggang sa muli. Palag lang ng palag. Ciao.